Hindi tayo papayag na hindi natin masolusyonan yung demand ng pechay mga ka-agri. Kaya napakaganda, kumbaga game changer talaga yung pechay. Hello, good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. For today's video mga ka-agri is i-update ko kayo sa ating direct seeding na pechay. So ito na sa likod ko mga ka-agri is meron na siyang selection for harvest na siya mga ka-agri. So, i-update ko kayo kung ano yung ginawa natin dito, kung bakit naging ganito yung sitwasyon ng pechay natin mga ka-agri, kung ano yung posibleng ginawa natin para naging ganito kaganda yung pechay natin mga ka-agri. So, unang-una is ang ginawa namin dito mga ka-agri is kinuha namin yung mga masisikip na pechay. So nilagay namin sa kabilang area. So yun yung yung followers na i-harvest natin siguro next 2 weeks, next 3 weeks mga ka-agri, mga ka-farmers. So ito ngayon mga ka-agri is meron na siyang order 20 kilo to 30 kilos mga ka-agri. So meron naman siyang ma-harvest na siya ngayon, pero hindi pa lahat ma-harvest mga ka-agri dahil nga meron is kumbaga merong maliliit, merong malalaki, pero so far is lalaki din naman to mga ka-agri. Hindi sila sabay-sabay sa paglaki dahil unang-una is crowded siya nung mga nakaraang linggo. Kaya yung unang lumaki is yun yung unang i-harvest natin, pero yung maliliit is next 2 weeks, next week pwede na siyang ma-harvest mga ka-agri. So ito na siya ngayon mga ka-agri, mga ka-farmers, yung punlang pechay natin na direct seeding. And then ipapakita ko rin sa inyo mga ka-agri yung kung ilang plant yung na transplant natin sa ating kinuhang punla dito, dahil crowded nga siya. Hindi naman siya, yung iba naman is hindi na mapakinabangan, kaya yung sinadya lang na talaga natin doon na direct seeding para magkaroon din tayo ng tanim na transplanting mga ka-agri, mga ka-farmers. So ito na siya ngayon, ready for harvesting na siya mga ka-agri. Pwede na siyang i-harvest dahil meron na siyang order. So mag-harvest kami ngayon mga ka-agri ng I think nasa 30 kg na pechay lang yun mga ka-agri. Kaya struggle kami dito ngayon sa pechay. Hindi continuous yung pagtatanim ng pechay namin mga ka-agri dahil unang-una is limited ng supply ng tubig. Ang pechay kasi, brassica kasi, is matakaw siya sa tubig, and then madali lang naman siyang harvest. Kumbaga ito yung pinaka cash crop namin na tanim is 1 month to 35 days ready, pwede na siya ma-harvest. Kaya antabayanan nyo lang mga ka-agri, meron tayong gawing solusyon dyan. Siguro hindi na tayo magtatanim ng pechay dito sa area na to dahil yung tubig is limited for annual crop like talong, sili, then din tayo ng kamote. So depende na yun sa gagawin natin next month, next year, dahil year end na ngayon, November, December. So ano yung mga posibleng strategy na gagawin natin, pero hindi tayo papayag na hindi natin masolusyonan yung demand ng pechay mga ka-agri. Kaya napakaganda, kumbaga game changer talaga yung pechay. Sa akin lang naman, game changer. Dahil highly demanded siya, pero lang talaga, kinakailangan talaga ng effort, investment, ganun, para ma-achieve natin yung ilang tons yung market ilang tons na ma-harvest natin per week. So ito na siya mga ka-agri, yung mga tanim pechay natin direct seeding. Ayun meron na siyang ready for harvesting, meron din namang followers na i-harvest din next week. So medyo malaki-laki siya mga ka-agri. Thankful tayo dahil umulan. And then nagpapadamo tayo dahil sobrang dami nga damo dito. And then doon sa banda na yon is hindi na natin na padamuhan, itratrakturan na lang natin para hindi natin siya mabulalas or kumapal yung damo. And then yung mga pechay doon is nagtransplant tayo, kinuha natin yung pechay para hindi naman masayang.
and then nila itinanim natin sa isang area. Siguro naka-separate vlog na yun mga ka-agri, mga ka-farmers, sa ating vlog kung dahil gumamit kami ng drip irrigation. Yung nakaya lang naman namin sa aming available drip tape. So yun lang naman yung kiniter namin, pero meron din tayong tinanim na hindi na naka-drip irrigation, pero so far kaya din naman natin i-manage yun. Medyo malakas-lakas na din na yung supply ng tubig dito natin mga ka-agri. So ngayon is mag-harvest kami. Hindi pa nga to ready for harvest dahil nga highly demanded yung pechay. So kinakailangan na lang namin, early harvesting na lang namin. Kumbaga selection kami ng harvesting sa ating mga pananim na pechay mga ka-agri, mga ka-farmers. So ginamit pala natin dito mga ka-agri, isang beses lang tayo nag-abuno, which is 14-14. And then follow up tayo ng foliar, biotonic foliar. Yun yung every week. And then gumamit tayo ng bio fungicide. Kaya puro bio yung ginamit namin mga ka-agri dahil kami mismo is kakain din dito sa ating mga pananim na pechay. Kaya more safer pag bumili kayo dito sa aming farm ng mga product namin dahil puro bio insecticide, bio fungicide, bio foliar. So yun yung mga sekreto namin dito, kaya magaganda yung tanim dito. Siguro i-explain ko na rin din sa inyo mga ka-agri kung bakit bio yung ginamit natin. Is kumbaga insect pest repellent siya. Hindi siya magtatagal yung mga insekto dito dahil ayaw ng insekto yung amoy ng ating ginamit na bio foliar at bio insecticide.